Sa huling interview, hindi na ikinailan ni Coach Jolas na plano nilang kuhanan ng Philippine Cup para sa mini-meeting Grand Slam. Inamin naman ni Scottie Thompson na malaki ang inaasahan nila sa Philippine Cup, kasabay ng pag-amin na kailangan nilang magtrabaho para dito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang pinakawala ni Coach Jojo Lastimosa sa interview ng media ang hangarin ng kanyang grupo na makakuha ng Grand Slam sa pamamagitan ng Philippine Cup. Ayon sa kanya, alam ng TNT Tropang 5G ang nakataya ngayong komperensya. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nakaschedule na kami, punta kami ng 4 na araw at practice hanggang Holy Week. So magka-cramming na kami. Meron kaming kailangang makuha ngayong Philippine Cup eh. Alam nilang lahat kung ano yung nakataya dito. Iilan lang yung teams na nagkakaroon ng opportunity ng maka-Grand Slam, di ba? Imagine, yung manalo ka ng isang title, ang hirap na. Mahirap makapasok sa finals. Yung manalo ka ng 2 sunod, sobrang hirap. Manalo ng 3 beses, special yung team na yan. Well, may point naman doon si Coach Jolas, di ba? Bihira talaga yung team na nakakakuha ng pagkakataon na makakuha ng Grand Slam. Or yung team na makakuha ng pagkakataon na maka-Grand Slam. Iilan lang sila dyan at parang sa tingin natin ayaw na nilang pakawalan ng pagkakataon na yan. Parang ayon kay Coach Jolas, nagkasundo na silang lahat na kuhanin ng Grand Slam sa pamamagitan ng tropeyo ng Philippine Cup. Ang problema, hindi ganun kadali ang lahat ng yan. Maraming hadlang, di ba? Unang-una yung Meralco. Hindi sila basta-basta papayag na maisahan ng TNT Tropang 5G ngayong All-Filipino Cup. Kahit 2 na ang talo ng grupo ni Chris Newsam, alam natin na kaya pa nilang bumalik. Okay, ando na tayo. Nagpalakas ang TNT Tropang 5G. Kinuha nila si Enciso kasi para mapunan yung pagkawala ni Jason Castro sa Hanay. Pero syempre, hindi ganun kadali yun dahil hindi lang ang Meralco ang hadlang sa kanila. Andyan ang Rain or Shine, SMB, Barangay Ginebra, Magnolia at iba pa. Lahat sila kayang pigilan ng hangarin ng mga bata ni Coach Chot Reyes. At dahil dyan, magandang serye makikita natin. Pukpukan sigurado to, lalo na kapag ando na sila sa quarterfinals and of course sa semis. Kung tila desidido ang grupo ng TNT Tropang 5G na kuhanin ng Philippine Cup para sa mini-meeting Grand Slam, hindi naman ikinailan ni Scottie Thompson na malaki ang inaasahan nila sa All-Filipino Conference. Kasabay niyan, inamin niya na kailangan nilang magtrabaho para dito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Scottie Thompson sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Babalik pa lang kami sa Monday. Looking forward kami sa All-Filipino eh. Pero sa ngayon kasi, kailangan namin magtrabaho. Meron pa kaming oras para mag-practice at mag-gel pa para mas makapag-adjust. Medyo mabigat to ha. Pero in fairness sa Barangay Ginebra, malakas din sila sa All-Filipino. Nasilat lang sila ng Meralco nung nakaraang All-Filipino kaya hindi sila nakapasok sa finals. Pero sa tingin ko, sa ngayon, desidido silang sumungkit ng kampyonato. Kasi ilang finals appearance na rin silang bokya kalaban ng TNT. Medyo magkakaroon sila ng adjustment ngayon. Wala si Justin Brownlee, di ba? Kaya kailangan nilang baguhin yung atake. Dito rin sa komperensya na to ha, masusubok ang kalidad ng laro ng bagong salta na si Troy Rosario. Hindi rin siya ganong nag-shine ng Commissioner's Cup. So pagkakataon niyang gumawa ngayong All-Filipino or sa Philippine Cup at ipakita ang kaya pa niyang maibigay para sa Barangay Ginebra. Balikan natin si Scottie. Base sa kanya, excited silang kumuha ng kampyonato. Pero aware naman siya na kailangan nilang pagtrabahuhan ng lahat, especially sa practice. Kung sakali mabigat ulit ang bakbakan dito sa All-Filipino, di ba? Hindi basta atras ang TNT Tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Siyempre yung Barangay Ginebra andyan din. May pangarap din sila para sa kanila. Pero wag din natin kalimutan ang grupo ng SMB ni Junmar Fajardo. Baka idomina na naman niya ang komperensya at tuluyang kuhanin ang ikasyam na MVP award na sobrang bihirang mangyari, di ba? Kay Alvin Patrimonio at Ramon Fernandez, tig-4 lang sila. Pero kay Junmar, 8. At may chance pa na madagdagan kung sakali. Kasi nga aktibo pa siya sa laban eh. Kaya kapit lang siguro, maganda yung magiging bakbakan sa All-Filipino Cup. So guys, maraming salamat.